Sa Chef's Challenge ngayong gabi, gagawa ako ng seafood pizza with squid ink. So, ang una nating gagawin ay yung pizza dough. Hindi lang tayo maglalagay ng mga toppings. Gagawin talaga natin from scratch. Meron na tayo ditong dough. Chef Myra, ito po ay umalsa na. Yes, ma'am. Opo. Nag-mix na po tayo ng flour Oo. o harina. Nilagyan po natin ng konting mantika, asin. Tapos nilagyan po natin siya ng instant yeast or yung active dry na yeast para umalsa siya. Gaano katagal po ito bago umalsa? Ma'am, it will take an hour. Mga 1 oras po bago po ito umalsa. So, ang gagawin po muna natin, ma'am, i-ready natin yung oven. Ay, I-preheat natin kasi mabilis lang po to. Ano, I-preheat hanggang na ano? 190, ma'am, muna. Mainit na ba to? O na ba to? Opo, naka-on na po siya. Kanina nakamahina lang siya. So, meron na tayong naka-prepare na dough dito. Lagay na natin yung ating tinta ng pusit. Saan ko po ilalagay yung tinta? Sa dough po, ibuhos nyo lang po sa dough. Magiging itim. Opo, so dapat medyo handa po kayo mangitim yung kamay nyo or mag-guantes po tayo. Iuubos? Yes, ma'am. Ibuhos nyo lang po. Oh, wow. Oh my gosh. Kasi ang gagawin natin ngayon ay seafood pizza, black pizza. So, hahaluin ko ba siya? Yes po. Lamas-lamasin nyo po. Lalamasin. Pisa-pisain. O yan, black na siya. Tapos iset aside po natin siya. Maglagay po tayo ngayon ng harina sa ating mesa. Ah, di ba? Parang pro. Charot. Lagay na po natin yung dough. At ready Ilalagay na ko po lang tayong yung masahin dough. ito. Paano yung pagmasa? Pipisain ng isang kamay, ifo-fold ng isang kamay, pisa ng isang kamay, i-fold ng isang kamay. Okay. Pinaniniwalaang nagmula sa Naples, Italy noong 1700s hanggang 1800s ang pizza. Karaniwang pagkain daw ito ng mga manggagawa noon dahil sa mura na, mabilis pa itong gawin. Ang salitang pizza ay nagmula sa salitang pinsa na ang ibig sabihin to stab. Ano pong pagsuntok? Yung may galit ka po sa ex-boyfriend mo na Hindi suntok? naman po. O yung suntok po na parang, With tender loving care. yung ganyang suntok? Sundok mo na with tender loving care lang. Yung pa-cute na suntok. Pa-cute na suntok lang. Kasi pag the ganyan more lang. na malakas po ang ating puwersa, titigas po ang ating tinapay. Ah, ganun. So, susuntok-suntokin natin siya, pero hindi yung sobrang may galit. Yung may pagmamahal na suntok. May Tama ganun po. ba? Wala ata. So, susuntok-suntokin natin siya, pero yung hindi masyadong OA. Habang sinusuntok ko ito with tender loving care, balik muna tayo ulit sa ating pizza challenge. Pwede nyo na pong bilugin yung inyong dough, ma'am. Ha? Gawin nyo na po Bibilugin ko siyang na? bola. Bibilugin ito hanggang mapalapad ng 10 inches in diameter. Gamit ang rolling pin, ifa-flat natin ang pizza dough. Teka, Tapos bibilugin ko muna. pwede po kayong gumamit nitong rolling pin para mailapad po yung bilog nyo po na dough. Pero ang importante, gamitin po ng ating mga kamay para makapaggawa po tayo ng korting bilog. Okay. Hindi po kailangan perpekto, mas maganda po yung talagang natural lang po. Kapag nailapad nyo na po siya ng bilog, pwede na po kayo maglagay ng harina dun sa ating flat na pan na ilalagay po sa oven. Ah, ito. Opo. O parang, shucks, lumaki ata yung gawa ko. At pwede na rin po nating ipatong ang ating dough sa ating pan. Hindi naman po importante na bilog siya. Eh, hindi na siya bilog. Ano na siya? Medyo square na siya. Rectangle na. Okay lang po yan. Hindi ba gagawa ng design sa side? Opo, yung sa akin po nilagyan ko ng medyo harang, parang wall ma'am, para palalim. Nagpapauso na lang ako. Pero parang ganyan yung nakakain ko na pizza eh. May parang ganyan. Tapos pipindutin. Opo, pindutin niyo po yung gitna, tusok-tusukin niyo po ng inyong daliri para pasukin po siya ng konting hangin. Yan. Yan, ready na po tayo sa toppings, ma'am? Una po na kaming nanggisa ng bawang. Sunod na isinama ang mga seafood tulad ng tahong, hipon, halaan at pusit.
Lalagyan din ito ng kaunting asin at fennel seed. Pampatanggal din po ng lansa ng Ay, ating parang ano seafood. siya, amoy anis. Yes po. Mabilis lang po lutuin ng ating seafood. So, pag Hala, nakita po lumabas na- yung tinta! Oh my God. So, ready na po tayo sa toppings. Wait lang po. Wait lang. Next na po natin, ilalagay natin ang ating tomato sauce. Okay. Wait lang po. Yung spatula nyo po dyan, i-spread nyo lang po yung sauce all over. Pati yung dun sa side. Opo. Sunod na po natin yung ating keso. Or Keso na niyad-yad na agad? keso. Opo. Ito po ay kombinasyon ng mozzarella tsaka cheddar cheese. Lalagyan na ngayon ng cheese. Yes po. Ito na yun, ano? Opo, ito na po yun. So, uubusin to. Pwede rin pong basta mapuno lang po yung ibabaw para hindi naman po overwhelming yung ating lasa ng pizza. Ganun. Punuin lang po natin yung ibabaw ng pizza at isunod na po natin yung ating kamatis. I love cheese, my gosh. Susunod na yung kamatis. Yes, ma'am. Pabilog-bilog ang lagay. Ay, ito na yung masayang part. And finally, lalagay na po natin ang ating seafood. Seafood. Basta kahit saan lang. Yes po. Okay. Lagay na po natin yung basil. Na parang Pati magiging yung sauce ilalagay. design na rin po. Pwede rin po. Itatoppings po natin para lahat po ng lasa nung ginisa po nating seafood nasa pizza. Pero ingat lang po tayo kasi para hindi po magsag yung ating Ay, wag ko na lang tinapay. ilagay. Baka maging Konting soggy. patak lang po, ma'am. Okay. At Ngayon, pinakahuli po, lagay natin yung konting-konting mantika. Patakan po natin konting mantika. ay basil pa ako. Para magkaroon po ng glaze. At konti pa rin pong anis. Yeah, ganda. Ano yun? Anis po. Mantika? Mantika at anis po. O, diba? Ready na po tayo isalang sa oven ng ating pizza. Okay. Ilagay na po natin siya sa oven. Ay, ang ganda ng kay Chef. Ba't yun sa akin parang ano, dinaanan ng kung ano man. Sige po. Tingnan natin kung paano ito lalasa. Ang ganda naman ng kay Chef. Samantala, habang nakasalang sa oven ang ating seafood pizza, ready na ang aming seafood pizza. Ang ganda nung sayo. Shucks. Nahiya naman ako dito, parang ano, ewan. Pero ang ganda rin nung kay Miss Cara. Hala! Ano ba to? Parang nangitim yung mga basil leaves. So, ito po, gaganunin ko rin. Opo, ma'am. Hala, dumikit! Ha? Nag-break! Ang aking seafood pizza nalunod yata sa dami ng toppings. Sumobra kasing dami ng cheese na nilagay eh. I love cheese, my gosh. Dikit yung Nag-melt yung cheese. Lesson learned. Pag maglalagay po kayo ng cheese sa pizza, huwag nyo na po lagyan sa may gilid yung crust niya. Doon lang po sa gitna. Hala! Siba kasi eh. Sumobra sa toppings. Akala ko kasi mas marami, mas masarap. Ayun, hindi kinaya nung tinapay. Ito ang hawakan ko. Shucks! Ayan. Ito oh, dumikit oh. Oh my God. Medyo nasira lang yung isang side. Pero, pwede na. Pero hindi pa tapos ang challenge. Moment of truth mga kapuso, pumasa kaya kay Chef ang aking seafood pizza?
Okay, titikman na namin ngayon yung mga ginawa naming pizza. So, simulan natin doon sa seafood pizza in black dough. Ayan. Bibigyan din kita ng seafood pizza mo. Gamitin natin. Uy, ang lambot ng dough! Grabe! Ito yung pizza ni Chef Myra. Super lambot ng dough! And super cheesy! Ito naman yung pizza ni Ma'am Cara. Masarap, ma'am. Presentation lang, medyo nag-overload ka raw. Ang sarap pa rin. Lasang-lasa yung seafood. Oo nga, lasang-lasa yung seafood. Yung sa presentation, ma'am, hindi po siya ganun ka-appealing, pero yung pagka-overloading ng mga components niya, maganda rin kasi pag nakita siya ng kakain, parang wow, it's very appetizing. Pero yun nga po, sa lasa, sobrang sarap niya. Kailangan lang siguro mas inayos ko ng maigi yung yung pagkakalagay. Opo. Kasi parang nilagay ko na lang lahat ng mga ng mga doon mga toppings doon So kailangan may art din sa paggawa ng inyong pizza kasi Yeah. we also eat with our eyes. Yeah.